Kung isa kang songwriter, mahilig gumawa ng mga tula, may mga riff, guitar riff, or kung ano-ano pa, kung isa ka sa mga yan, at gusto mong marinig bilang kanta yung mga pinaggagawa mo musically, at yung mga tula mo gusto mong marinig na may kumanta, na may tono na, ito, Suno yung gagamitin natin, no? Pero bago yon, konting kwento lang din, no? Marami kasing nagsasabi, no, wala ka naman talent na, no, hindi ka naman talaga musician, no? Madaming ganun kasi. Usually yung mga ganun ay yung mga musician talaga sila. Pero possible na hindi sila break. Di pa nila na-hit yung kanilang break kaya busy pa sa pambabash sa mga gumagamit ng AI para makagawa ng music, no? Kasi yung mga totoong artist, busy na yan sa kanilang karir, no? Gumagawa na sila ng sarili nilang kanta, busy na. Busy lang doon, focus lang doon. While yung iba siguro, musician, pero frustrated na kagaya ko. Naintindihan ko kayo kasi ako, tagal na akong naging banda-banda, gumagawa ng sariling kanta, pero saan napunta? Wala. Nasayang lang ang mga kanta. Anyway, yan, patunay, no? Meron nga tayong dito, meron akong nahukay sa dati kong YouTube channel, no? Ito yung time na gitara pa tayo at may mga sarili tayong kanta. Ito, I think, entry ko to sa MU contest, no? Or something na ganun. At pakinggan natin, no? Ayun, kung gusto nyong pakinggan ng buo, nasa Dagdag Kita channel. I mean, Chide Talks channel, yung lumang channel natin na di mapakali-kali. Ang gagawin natin is magre-record tayo ng kanta gamit yung mga binili natin, no? For this app sa Suno, kasi ako bilang isang gumagawa rin ng kanta, gumagawa ng tula, in fact, ayan, may mga tula-tula tayo. May isa pa akong notebook na buo, mga tula-tula. Tapos, syempre gusto kong marinig na buo na kanta. Yun yung ituturo natin dito, paano natin magagawa yun. At dahil dito, sa Suno app, ay bumili pa ako ng gitara na nababagay. Tapos, bumili rin ako ng acoustic. Ayan. Acoustic naman to na galing din sa Enya. So, lagay lang muna natin dito sa box para hindi malaglag. Tapos, ito kasi, itong Enya na to, may sarili ng speaker. Mas madali sa akin. Although, meron na akong nabiling pang saksak na directly sa PC. Sasaksak to. Pero, syempre, since record tayo para sa Suno, ito muna yung gagamitin natin, yung built-in speaker niya. No? May naman to, may distortion naman to, or parang ganun. So, itutok lang natin yung mic. Tapos, punta tayo sa Suno at punta kayo dun sa create, no? Pagka-click niyo dun sa create, punta kayo dun sa advance para pwede rin dito pagka music lang, no? Pwede rin dito. Kunwari, dito, instrument, tapos lagay natin yung audio. Magre-record tayo. Click nyo lang yung record, tapos dapat may mic kayo, no? And then, pwede nyo rin ilagay yung voice kung may lyrics yun. Kaya lang, pagka may lyrics yung, sasabayan mo ng kanta, punta ka dun sa advance, tapos i-type mo rin yung lyrics niya. Meaning, dito, ikaw na yung gumawa ng kanta, pinaayos mo lang sa Suno. Ito yung hindi naintindihan ng iba. Akala nila, click generate, yun na yun. Tapos, dito tayo sa record. Ayan, click mo lang, tapos magre-record na siya nun. Dito na lang tayo sa advance muna para malagay natin tama yung mga styles natin na gusto natin, kunwari grunge. Yung igigitara mo dito or yung kakantahin mo, magkakaroon pa yan ng ibang version, no? Hindi siya 100% na kagaya nung ginawa mo. Magigitara tayo dito using yan, record. Tapos hindi ko muna to. Click lang natin. Yun. Ngayon, sasampulan natin, no? Gusto nyo lang marinig. Sample lang naman yun, eh. Yan, hintayin nyo lang ma-upload. Tapos, pakinggan natin dito kung meron siya, no? Baka hindi na record ng tama. Instrument, stem, ayan, may pa, oh. Bago lang to. Itong Identify the Audio, ngayon ko lang nakita to, eh. Hard rock, ayun yun, may description na, no? Gumawa ng Okay, tignan natin. Yan yung pagkaka-describe niya, eh, no? Ngayon, tignan natin yung pagkakagawa niya. Pakinggan muna natin. Yun. Yun. Yung pag-pick up ng mic, medyo ayun, nagkaroon siya ng Ito kasing mic ko may may parang yung noise cancellation, noise reduction, no.
Anyway, tignan natin kung nakuha niya. Create natin, no, sample. So, pwede mong palitan to ng grunge. Kunwari. Tapos create ulit. Pwede mong tanggalin to, itong mga instrument, tapos distortion, electric guitar, palm mute. Kahit tanggalin mo to actually, kahit tanggalin mo yan. Tapos grunge na lang. Yan yung nasa taas, yung tinanggal natin yung description dito. So, ayun, no, ganun yung pagkakagawa ng 5.5. I think mas okay ako sa 5 muna sa ngayon, no. Punta tayo dito sa 5, tapos grunge. Wala pa tayong lyrics, no. At pwede mo lagyan yan, tapos ilalagay niya sa kanta. Pero sa ngayon, tignan muna natin kung ano yung version na ilalabas ni 5 lang. Tingnan natin. At ako kasi personally, itong baggy pa kasi to At minsan paulit-ulit lang yung mga na-generate niya. So dito tayo sa ito. Ayoko yung chorus niya medyo now itong isa. Okay, medyo okay naman yung mga niya, no? Kaya lang kasi hindi ko binuo yung kanta, kaya siya, nagfi-feel siya dun sa mga kulang-kulang, no? Yan dapat yung tunog niya, tapos iba yung chorus niya sa amin kasi dapat pag ganun yung niya, yung chorus niya. Kaya lang syempre, nanguhula lang to, hindi naman niya alam yung kasunod.
So nagge-generate siya ng mga nababagay nakasunod nung kanta. Hindi lang siya basta-basta na gumagawa. Meron siyang rules, meron siyang sinusunod na pattern, no. Gawa pa tayo ng isa pa na yung Pretender namin. Kaya lang kasi hindi ko na tinuloy yung Pretender. Makakadinig ko ng new metal, no. Parang may narinig ako na katunog niya. So hindi ko na siya itutuloy, no. Pero gagawin natin dito sample, sa sample. Sample lang yon at sana makuha niya ng tama, no. By the way, no, sa panggigitara hindi ako marunong mag solo kasi lumaki akong new metal kaya puro mga riff at drop D lang yung banat ko. Parang na-influensyan ako ni Max Cavalera ng Sepultura na siya kahit 4 string lang daw sa taas magso-survive siya. Ganun din naman ako eh. Overwrite na lang natin. Okay, tingnan natin, no, kung ano yung ma-generate niya. Actually, ito na yun, no. Create. Tapos pwede natin tanggalin tong mga nito, yung mga nandito. Pwede natin palitan ng kung anong gusto natin. Nakalagay kasi sa style dito, dinescribe niya kung ano yung pagkakagawa natin. Okay, pakinggan na natin. Parang nag-ano siya dito. Layo. Itong isa. Malayo. Tanggalin natin tong mga tanggalin natin to. Lagyan na lang natin grunge. Tapos tanggalin mo na yan. At go. Or pagka hindi umubra dito, gagawin natin is i-cover na lang natin to. Punta tayo dito tapos right click cover. So tingnan natin tong mga nagawa niya. Yan, no.
So, ayun, nakita nyo naman kung paano siya gawin, no? Although, hindi ko gusto yung pagkakat niya ng ano dito, yung kinakat niya talaga yung gitara, no? Naririnig na mahina lang. Ayan, no? Sa una, ayun, kinakat niya talaga, no? Kinakat niya talaga pagkadating dun sa ano, pagka wala na siyang nadidetect na boses, umihina kasi nga may nakaano tong ating mic, no? Hindi ko na setup eh. Anyway, kailangan siguro pag magre-record na tayo directly. Ngayon, paglalagay naman ng ibang style dun sa ni-record mo. Halimbawa, ito reggae, no? Gumawa na ako para mas mabilis mga tol. Ito, pakinggan ninyo. Okay ga. Tatawa ako. Gumawa na lang ako ng ano, K-pop din, no. Habang pinapakinggan natin kanina, K-pop naman. Oh, kung gusto mo talagang ano, no, gumawa talaga ng papasayaw ako. Then ito, ayun, so papalitan mo lang dito sa style. No, ikaw nang bahala dito kung ano yung gusto mong style. Pwedeng metal, pwedeng kung saan nararapat yung ginawa mo, kung anong genre yon. Ngayon, ang pagko-cover naman, no, ang paggawa naman ng mga sariling kanta mo, like, kunwari gagawa tayo, no, peke-peke lang, tapos re-record mo lang din. Mas okay yung boses pagka ganito. Dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko, 11 palapag. Ito yung pwede ka nang gumawa ng ibang version ng kanta. Kung ayaw mong mag-record mismo tapos i-upload mo dito, pwede ka rin kasi mag-upload eh. Tapos gawan mo ng bagong version. Kagaya nito, no? Ewan ko kung di makaka-copyright to kasi ano na yan, kilala na yung lyrics eh. Papalitan natin, no? Lumalim ang paligid, no? Dumilim ang sinabi ko, di ba? Or yun yung pagkakadinig niya. Dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalang labing isang palapag. Okay, so ang gagawin natin dito, papalitan natin ng reggae, kunwari, yung boses na yun, no? Tinanaw. Ano yung tinanaw ang dulo? Ayan na natin para bumibilis na lang tayo. So gagawa tayo ng reggae nung kinanta nating sample, no? Ito pala yung kanina, oh. Dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko, 11 palapag, tinatanaw ang dulo. Dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko, 11. So ngayon kung gusto mong ilagay yung boses mo talaga, kung may na-record ka na, no? Ayan. Yan na yun. So gawin natin metal. Last na to medyo mahaba-haba yung ano natin ngayon tutorial natin Dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko, 11 palapag. Dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko,
Labing isang palapag. Tinatanaw ang dulo. Ang sagwa. Ayan yan. Try natin to. Dagdagan natin ng konting tulungan natin si AI, no? Sa konting styles. Ang sagwa ng boses, pinalitan ko yung isa. May tumawag sa pangalan ko. Labing isang palapag. Tinatanaw ang dulo. Dumilim ang paligid. May tumawag sa pangalan ko. Labing isang palapag. Tinatanaw. Ayun, no? Yun lang. Ganon lang yung paggawa. Lagay nyo yung lyrics ninyo. Kung meron naman kayong basic lang naman yun, no? Kung meron kayong tula, paste nyo dito. Tapos ilagay ninyo yung style ng gusto ninyong genre. Lagay nyo lang dyan. Tapos, yung tinatanaw ang dulo. Tinanong kung okay lang ako, dapat yun eh. Pero syempre, sinabi ko lang, baka may mga bashers na naman, no? Baka sabihin, uy, hindi mo naman pala alam yung lyrics, ganyan-ganyan. Alam mo naman, yung mga bashers. So, yun lang, no? Sana may natutunan kayo sa ating munting session. Okay? See you sa susunod nating video. God bless, mga tol.